niyo bang mag-treasure hunting? Aba, join na kayo sa mga na-discover na ning nauusong treasure hunting activity na ito. Ang treasure hunting ay ang pisikal na paghahanap ng mga kayamanan. Ang mga yaman, pwedeng pera, jewelry, gold, artifacts at iba pa. Mula sa archaeological digging of lost treasures, nag-evolve na ito sa pag-solve ng series of puzzles para makakuha ng reward at iba pang laro. Kaya naman sumisikat ngayon ang location-based treasure hunting game na geocaching. Ang geocaching ay isang outdoor recreational activity. Dito, ginagamit ng mga player ang Global Positioning System o GPS ng mobile devices para hanapin ang containers na tinatawag na geocaches. Nagsimula ang practice ng geocaching noong 2000 nang itago ni Dave Ulmer, isang GPS enthusiast, ang isang black bucket na puno ng books, softwares, videos at slingshots sa kakahuyan ng Beaver Creek, Oregon. At saka ipinost online ang GPS coordinates ito. Mula noon, naging popular pa ang laro at today, meron na itong approximately 3 million active geocachers worldwide. Ginagamit ng players ang app na geocaching. Ang mga stash ng objects o geocaches ang nagsisilbing mga hidden treasure. Iba't iba ang geocaches at nagva-vary ito sa size, shape at difficulty ng paghahanap. Si Rafael Tabien, isang Red Cross instructor at Scoutmaster sa Boy Scouts of the Philippines, Makati Chapter, matagal ng player ng geocaching. When I was backpacking, natutunan ko siya sa mga backpackers kasi nakita ko na they roam around with me and then lately, nias na baka pwede natin buksan yung geocache app natin and then baka may makita tayong mga cache dito sa area. Yun, may nakikita kami mga containers na hinahide din ng mga other backpackers, pati ng mga locals na sumasali sa geocaching. I found that na yung geocaching is a worldwide game siya na nilalaro. Pag binuksan mo yung geocache, makikita mo na agad din yung mga hidden caches. Once inopen mo siya, makikita mo agad din yung mga caches na nearby your location. I found caches na in Cebu, Palawan, Puerto Galera, Mindoro, and then sa abroad, ayun, meron sa Cambodia, meron sa Vietnam, meron din sa Malaysia, Singapore. Marami na rin geocaches ang natagpuan ni Rafael sa Metro Manila. Gano'ng kahirap hanapin yung mga geocache? Minsan yung difficulty level niya, minsan ang alam natin naka-container, minsan alam natin nakasabit siya, or minsan hindi natin alam, nasa harapan pala natin siya, naka-camouflage. Ngayong umaga, mukhang may bagong geocaches na malapit sa lugar niya. Titignan natin to kung mahirap o madali lang hanapin. Now, back to treasure hunting muna tayo. Internationally in recent history, noong 2010, nahukay naman ng isang hospital chef sa England ang 3rd century AD old na Roman coins. Nadiskubre ni Dave Crisp ang 52,500 Roman coins sa southwestern England gamit ang kanyang metal detector. Speaking of metal detector, alam niyo ba ang metal detector ay unang naimbento ni American inventor Alexander Graham Bell na siya ring inventor ng telepono? Taong 1881 nang maimbento ito ni Alexander Graham para hanapin sana ang bala sa katawan ng nooy US President na si James Garfield. Tinawag niya itong induction balance. Sa electronic store na ito sa Cavite, nakakita kami ng mga tinatawag na metal detector. Ang ibinebenta pong mga metal detectors or equipment ay maraming klase po. Approximately, ginagamit ang mga metal detector na binibili sa amin. Mostly ay sa paghanap ng metal o mga artifact. Yung iba naman ay ginagamit naman nila sa construction. So, para ma-detect yung mga utility na nasa karsada, nanggagaling sa iba't ibang bansa, bali ini-import namin. Ngayong umaga, pakikita sa atin ni Sir Alan ang paggamit ng metal detector. So, ngayon po, itatry nating i-detect po siya sa pader. Yan. So,
Makikita po natin at maririnig na siya po ay tumutunog. Indikasyon na nadedetect niya yung mga metal sa pader. Pero paano nga ba ito nangyayari? Nagtatransmit ng electromagnetic field ang metal detector mula sa search coil nito papunta sa lupa. Ang anumang metal object sa paligid sa electromagnetic field ay magiging energized at magre-retransmit ng sarili nitong electromagnetic field na siya namang i-receive ng search coil, saka i-alert ang user gamit ang tunog. Bukod sa paggamit ito sa treasure hunting activities, ginagamit din ang metal detectors sa pagdetect ng landmines, weapons at contrabands para sa establishment ng security at maging sa pagdetect ng metal contaminants sa food processing plants. Pero paalala lang mga kaaha, hindi basta-basta ginagamit sa kung saan-saan ang metal detectors. Kung sino mang gagamit ito ay dapat sumunod sa property laws. Ang kailangan ay yung gagamit. May kaukulang permit. Siyempre, ang pinaka-vital na kailangan nating isaalang-alang kung pumapayag yung may-ari ng area o ng lupa na ikaw ay magsagawa ng paggamit ng metal detector. Meron ding batas na dapat sundin ang sino mang magsasagawa ng treasure hunting activities. Kailangan din ng permit mula sa ahensya ng gobyerno para sa ganitong activity. Don't worry mga kaha! Kung gusto niyo naman mag-feeling ala treasure hunter o archaeologist, ito ang mga laruan para sa inyo. Ito ang excavation toys. Ginagaya kasi nito ang paghuhukay o ukit sa mga bato, fossils o treasure grounds. May dalawang items na kasama sa bawat set ng laruan. Ang chisel na gagamitin, pati na ang mismong batong laruan na uukitin. Sa laruang ito, madedevelop daw ang patience at motor skills ng mga bata. Now, balikan natin si Rafael. Nahanap kaya niya ang geocache? Medyo malapit na at malayo, pero mararating din natin to. So yun, nakita natin yung sa mga introducing vandal doon. So sabi ko sa Luis, nandun doon siya. Ngayon, pupuntahan naman natin talaga yung sa kabilang side ulit. Mga kaa, sa paglalaro ng geocaching, beware of your surrounding at parati pa rin mag-iingat. Safety first! Here's the container. Once you found the container, there's actually a logbook. So, first time ko rin siya makita. Ayan. You can find a geocaching goggles. And then... Nahanap rin ni Rafael ang isa pang geocache area. Nung makita natin yung mga containers, di ba, napaka-fulfilling. Dahil nakahanap ng geocache si Rafael, siya naman ang maglalagay ng bagong geocache. Ooh!